Sa videong ito, ituturo ko sa inyo kung paano i-register ang inyong pag-ibig number online. Kaya tara, samahan niyo ako at panoorin natin ang video na to. Pero bago yan, sa mga hindi pa nakasubscribe sa akin, kayo na ang bahala. So unang gagawin, punta lang tayo sa mga search engine na ginagamit natin, kagaya sa akin Google Chrome, then pagkatapos i-type lang natin ang virtual pag-ibig. At pagkatapos hanapin at i-click lang natin ang virtual pag-ibig account. At pagkatapos may makikita kayong data privacy, i-click nyo na lang po yung box katabi ng I have read about the data privacy para ma-checkan. At pagkatapos i-click nyo na po ang proceed. At pagkatapos mapupunta na tayo dito sa virtual pag-ibig. At dahil gusto nating mag-register online, i-click lang natin ang create account. At pagkatapos may makikita kayong ganito, i-click nyo na lang po ang continue. At dito may makikita kayong option kung ano yung gagamitin ninyo sa pag-register ng inyong pag-ibig number online. So kung may pag-ibig loyalty card plus kayo, i-click nyo po tong loyalty card plus. Pero kung OFW naman kayo, i-click nyo tong account creation for OFWs. Pero kung wala kayong loyalty card plus at hindi naman kayo OFW, at meron kayong pag-ibig number, i-click nyo na lang po itong create and activate your account online. At pagkatapos may makikita kayong ganito, bago daw magpatuloy, dapat ihanda nyo ang mga nandito. So una, yung pag-ibig number. So take note guys, dapat meron na kayong pag-ibig number. Pero sa mga nandito, nanonood ng video ko na gustong kumuha pa lang ng pag-ibig number, may video po akong ilalagay sa description box or sa comment section kung paano kumuha ng pag-ibig number. Ito po ay para sa mga magre-register ng kanilang pag-ibig number sa online. So take note po, ihanda nyo ang pag-ibig number ninyo, yung 12 digits po. At pangalawa, dapat meron kayong mobile number na active at nakaka-receive ng text kasi magsasend sila ng OTP doon. Sunod ay yung active email address. Take note po, dapat active at alam nyo yung password at nabubuksan ninyo kasi magsasend sila ng email doon. And para pala sa mga hindi marunong gumawa ng email address, may video po akong ginawa, ilalagay ko na lang po sa description box para madali ninyong makita. At next, ito yung mga listahan ng mga valid IDs na pwede nyong iparegister sa Pag-ibig Online. So ito po yung mga IDs na tinatanggap nila. Yung passport po, kung may passport kayo, pwedeng isang ID lang yung gamitin ninyo, yung passport lang. Pero pag wala kayong passport, kailangan na ninyong gumamit ng dalawang ID kagaya ng mga driver's license, ayan, PRC, police clearance, postal ID, voter's ID at marami pang iba. Ulitin ko po, kung passport, isa lang. Pero pag wala kayong passport, kailangan talaga ng dalawang ID na nandito sa listahan nila. So bago daw po kayo magpatuloy, dapat napicturean na ninyo yung IDs na gagamitin ninyo. At next is yung selfie photo. Kung ano po yung IDs na ginamit ninyo, dapat yun din po yung hawak ninyo sa selfie photo. Kagaya ng nasa picture, kung passport lang yung ginamit ninyo, dapat passport lang din po yung hawak ninyo. Pero kung dalawang IDs yung ginamit ninyo, ganyan din po yung pagkahawak or dalawang kamay yung pagkahawak ninyo ng mga IDs na ginamit ninyo. So dapat po sa selfie photo, nakikita ng buo yung mukha ninyo, tapos nakikita din ng maayos yung mga IDs na hawak ninyo. At kung meron na kayo lahat ng mga nabanggit nila na kailangan ninyo bago magpatuloy, i-click nyo na po ang next. At may makikita po kayong ganito, you are ready now to create virtual pag-ibig account. So i-click nyo na lang po ang proceed. At mapupunta na tayo dito sa virtual pag-ibig account creation. So dito maglalagay na tayo ng pag-ibig number natin. Pero sa mga nagtatanong guys, wala pa daw silang pag-ibig number, hindi po to para sa inyo ang video na to kasi may video na po akong ginawa kung paano gumawa ng pag-ibig number online. So ilalagay ko na lang po yung link sa description box para hindi na kayo mahirapan. So 12 digits po yung pag-ibig number na ilalagay ninyo. At kung nakikita ninyo dyan, may mga dash yung pag-ibig number, huwag nyo na pong isali yan kasi hindi na po magkakasya. At next, punta na tayo dito sa baba sa paglalagay ng member's last name, first name at middle name. So take note po, hindi po magkakabaliktad yung pagkakalagay ninyo para hindi po kayo magkakaproblema. So may kasama po ako na may junior yung pangalan niya. Try niyang nilagay sa last name or sa first name pero hindi talaga nagmamatch yung details niya.
kaya hindi namin nilagyan ng junior, ayun nakapasok po at natanggap yung application niya. At sa mga wala namang middle name, i-click nyo po itong box katabi ng no middle name para ma-checkan. Pero pag may middle name naman kayo, huwag nyo na pong galawin yan. At next, punta na tayo dito sa paglalagay ng date of birth. So i-click nyo na lang po yan at piliin nyo kung ano yung petsa ng kapanganakan ninyo. At dito naman sa baba, ilagay po natin yung cellphone number natin, yung active na cellphone number natin, yung nakaka-receive po ng text kasi magsasend sila ng OTP. Kung nakikita nyo po, may +63 na sa umpisa, kaya sa 9 na kayo mag-umpisa sa paglalagay ng cellphone number ninyo. At kung okay naman lahat at double check na ninyo, i-click nyo na po ang proceed. At may makikita na po kayong ganito, your one-time PIN will be sent to your mobile number ending 1182. So, yun po yung mobile number ko. So, pag okay na yan, i-click nyo na po ang okay. At pagkatapos, mapupunta na kayo dito sa one-time PIN. So, antayin nyo po yung text na nagsasend sa inyo ng OTP. So, ito po yung OTP na natanggap ko, 4961. So, yun po yung ilalagay ko dito. Kagaya niyan, 4961. So, kung okay na, i-click nyo na po ang proceed. At pagkatapos, may makikita na tayong member information. So, kung nakikita ninyo, nandyan na po yung pag-ibig number ninyo at yung member's name. So, ngayon punta na tayo dito sa baba sa paglalagay ng email address. So, make sure po yung email address na ilalagay ninyo active at nabubuksan ninyo. Kasi magsasend po sila ng email doon. So, make sure po tama yung email address at confirmed email address na ilalagay ninyo. Kasi kung hindi tama at may mali kahit isang letra lang, ganito po yung lalabas, not match. Dapat ganito po yung makikita ninyo, match na kulay green. At kung okay na at na-double check na ninyo, punta na tayo dito sa baba sa paglalagay ng security questions. So tandaan nyo po, para po ito sa password retrieval. For example, nakalimutan ninyo yung password, pwede nyo pong gamitin ang security questions na nilagay ninyo para maglagay kayo ng sagot at ma-retrieve yung password ninyo. So ito po yung mga tanong na pwede nyong pagpilian. So pumili lang kayo ng mga tanong na gusto ninyong sagutan dyan. 3 tanong po yung pipiliin ninyo at lalagyan nyo po ng sagot. Pwedeng tamang sagot yung ilalagay ninyo para mas madaling matandaan or pwede rin pong maling sagot. Nakadepende na po yan sa inyo basta natatandaan nyo po yung mga sagot na nilagay ninyo. Pwedeng parehas lahat ng mga sagot sa magkaibang tanong na pinili ninyo. At next, punta na tayo dito sa baba sa verification. So dito maglalagay kayo ng place of birth. So, kung outside of the Philippines kayo pinanganak, i-click nyo na lang po itong box. Pero kung dito lang kayo sa Pilipinas pinanganak, i-click nyo na lang po itong select region. Then pagkatapos pumili na lang kayo dyan kung saang region kayo nabibilong. At pagkatapos i-click nyo ang select province, then pumili kayo kung saang probinsya kayo. At pagkatapos i-click nyo ang city and municipality. So dito piliin nyo na lang kung saang municipality kayo pinanganak. At kung okay na, punta na tayo dito sa baba sa paglalagay ng mother's name at birth. So take note po at birth, so mother's maiden name po yung ilalagay ninyo. At kung nakikita ninyo dito sa box, may nakalagay na last name, tapos first name, tapos middle name. So ilagay nyo po yung last name ng mama ninyo nung dalaga pa, tapos kama, yung first name, kama na naman, tapos yung middle name. So take note po, tama lahat ng nilagay ninyo dito kasi dito ako nagkamali. Yung unang application ko na-reject kasi nagkabaliktad pala yung pagkalagay ng last name, first name at middle name ko kasi hindi ko nakita yung nakalagay dito. At kung okay na, punta na tayo dito sa baba sa pag-upload ng picture, yung IDs ninyo at yung selfie photo. So yung mga valid IDs na tinatanggap ni Pag-ibig, yun po yung pinakita ko kanina. Pero pag hindi nyo nakita yun, i-click nyo po itong kulay blue na click here. So kung nakikita nyo po, ito na po yung mga valid IDs na tinatanggap ni Pag-ibig. So ulitin ko, kung passport isa lang, pero pag wala kayong passport, kailangan ninyo ng 2 IDs na nandyan sa listahan. At dito, ito po yung mga file types na tinatanggap nila. Yung PNG, JPG, ganyan. Tapos yung allowed file size nila is maximum na yung 3 MB. Pwede pong bababa ng 3 MB pero hindi po pwedeng lumagpas. At dito, pumili na kayo kung ano yung gagamitin ninyong ID, kung passport ba or other IDs. Basta kung passport yung pipiliin ninyo, isa lang yung ilalagay ninyong ID, yung passport lang. Pero pag other IDs, 2 IDs yung lalabas dito. Kagaya niyan,
dalawang type of IDs yung ilalagay ko. So pagka-click natin ng select ID type, makikita na po natin yung mga IDs na tinatanggap nila. So piliin na lang po natin kung ano yung IDs na meron tayo. So kagaya sa akin, dalawang IDs yung nilagay ko, driver's license at SSS ID. So i-click na natin tong select file. At kung na-upload na po natin yung mga IDs na nilagay natin, makikita po natin yung pangalan ng IDs dito. Kagaya niyan, nagkulay green na po siya. So kung hindi kayo sure sa mga IDs na nilagay nyo, pwede nyo pong i-remove tapos mag-select files kayo ulit. At kung okay naman, punta na tayo dito sa baba sa paglalagay ng selfie photo. So yung selfie photo na ilalagay ninyo guys, kasama yung dalawang valid IDs na ginamit ninyo. Dapat hawak ninyo yon at makikita yung buong mukha ninyo. Pero kung passport naman yung ginamit ninyo, dapat passport lang din po yung hawak ninyo. So i-click na po natin ang select file. At kung na-click na po ninyo at na-upload na, makikita nyo na po yung pangalan ng picture na nilagay ninyo dito. Kagaya niya, nagkulay green na po siya. So okay na po yan. At punta na tayo dito sa baba, i-click lang po natin tong box katabi ng I certify. At pagkatapos, i-click na natin ang submit. After that, may makikita kayong information na kagaya nito, successful na daw yung pag-register ninyo ng Pag-ibig account online. Pero hindi pa po yan activated guys. Successful pa lang yung pag-submit ninyo. So, may marireceive din kayong text na kagaya nito, successful na daw yung pag-register ninyo online. So, antayin nyo na lang mga 2 to 3 working days para ma-activate yung account ninyo. So, ayun na nga, after 2 working days, may na-receive na akong text na kagaya nito, sorry, we are unable to reactivate your virtual Pag-ibig account. So, nagkamali po ako sa paglagay ng mother's maiden name. Nagkabaliktad po yung pangalan at yung last name. Kaya hindi po tinanggap nila kasi hindi nagkatugma sa record ko sa Pag-ibig account. Make sure po tama lahat yung mga details na nilagay ninyo para makareceive kayo ng text na ganito. Congratulations, your virtual Pag-ibig account has been activated. So after 2 to 3 working days guys, may nakita na po akong text na kagaya nito. So activated na po yung virtual Pag-ibig account ko. Then may na-receive din akong email na kagaya nito, na activated na daw yung virtual Pag-ibig account ko at may nakalagay na temporary password sa baba. So ito po yung password na gagamitin ninyo once mag-login kayo sa Pag-ibig online. So pwede nyo pong palitan to pag naka-login na kayo. So i-click natin yung kulay blue na click here. At pagkatapos mapupunta na tayo dito sa first time login. So ilagay lang natin yung email address na nilagay natin kanina. At dito sa baba ilagay na po natin yung temporary password na na-receive natin sa ating email. So i-double check nyo pong maigi ang pagkakalagay para hindi po kayo magkakaproblema. At kung okay na, i-click nyo na po ang verify. At pagkatapos mapupunta na kayo sa paglalagay ng bagong password at confirmed password. So ilagay nyo na lang po yung bagong password ninyo dito. At least 8 characters po yung ilalagay ninyo. So dapat po magkatulad yung new password at confirmed new password na ilalagay ninyo para hindi po magkakaproblema. At kung okay na at na-double check na ninyo, i-click nyo na po ang submit. After that, may makikita na kayong ganito, your password has been successfully reset. Then, you can log in now to your virtual Pag-ibig. I-click nyo na lang po ang OK. So, i-try nyo na pong mag-login. Ilagay nyo na lang po yung email address niyo dito. Tapos, yung bagong password, ilagay nyo po dito. At kung okay na, i-click nyo na po ang login. At pagkatapos, mapupunta na kayo sa homepage ng inyong Pag-ibig online account. So, dito, makikita nyo na lahat ng mga latest updates, mga products, ayan, regular savings, MP2 savings, house loan, multi-purpose loan, calamity loan, loyalty card plus, ganyan, makikita na ninyo yung mga payments dyan, nandyan na po lahat. So, pwede nyo nang ma-enjoy yung virtual Pag-ibig account ninyo online. So, yun lang guys, sana may natutunan kayo sa video na to and sana magamit nyo rin to. And please don't forget to like, share, and subscribe to my YouTube channel. And please don't forget to hit the notification bell para updated kayo sa lahat ng mga videos ko. So yun lang guys, thank you and God bless everyone!